Ayun. Dun. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم مصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله لا سيما بقية الله في الأرضين وبعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, narito na naman tayo para makapagbahagi muli ng ilan sa mga kaalaman patungkol sa Islam. At ngayon, na talakay na natin ang mga pinagdaanan o mga daanan ng mga tao matapos sila ay mamatay o matapos ang ating pagpanaw dito sa mundong ito, na tayo ay ililibing at iiwan ng ating mga relatives, ating mga friends, ating mga kayamanan, at ang makakasama lamang natin ay ang ating mga amal, which is ang ating mga gawain, ang ating gawa nung panahon na tayo ay nandito sa mundong ito. Nung panahon na tayo ay nasa mundo. Ibig sabihin, tayo yung responsible, tayo yung may tungkulin, tayo yung gumawa o may responsibility or may accountability sa mga gawa na nagawa natin dito sa mundong ito. Ibig sabihin, tayo at wala ng iba ang may panunungkulin or may responsibility or may accountability sa araw ng pagsusulit or sa araw ng pag-usisa or sa araw ng katanungan na walang iba kundi sa barzakh at saka sa Yawmul Qiyamah. At pagkatapos ay natatalakay natin ang barzakh. Ang talakayan tungkol sa barzakh ay ito yung sa pagitan ng mundong ito at ng Day of Judgment. Ibig sabihin, yung araw ng paghuhukom. So, itong barzakh, ito yung namamagitan sa mundong ito at saka sa Yawmul Qiyamah. Yan ang tinatawag natin na barzakh. Yung parang dingding na hindi
makikialam, ang walang pakialam or walang hindi makakadisturbo ang Day of Judgment o araw ng paghukom dito sa mundong ito. O di kaya ang mundong ito doon sa kabilang buhay or sa Day of Judgment. So ito yung barzakh. Na ang ibig sabihin, ang lahat ng tao mula sa unang tao hanggang sa last generation ay iipunin yan. Lahat ng tao ay naiipon sa barzakh o yawmul sa barzakh. Yan yung mundo ng temporary, no, sa barzakh na yun. So, ngayon, ang talakayan natin ngayon ay tungkol sa araw ng paghuhukom. Ibig sabihin, yung araw ng pag-usisa sa lahat ng ating mga gawa. So, yan po ang ating pag-uusapan ngayon. So, marami sa mga tao ngayon, sa dami ng mga ginagawa, sa mga ginagawa natin sa pang-araw-araw na ating mga ginagawa, minsan naabala tayo sa ating mga gawain hanggat hindi natin maalala o maiisip na ang lahat ng mga gawa na meron tayo ay meron tayong tungkulin, meron tayong responsibility sa araw ng pag-usisa, sa araw ng Day of Judgment. So ito yung pag-uusapan natin. Ito yung talakayan na dapat kong itatalakay sa inyo sa oras na ito. Sapagkat ito ay napakahalaga para sa atin na ating malaman ang puntong ito. Now, meron akong iilan sa mga katanungan na gusto kong talakayin sa inyo. Unang-una is, ano ba ang mangyayari sa isang tao pagkatapos siya ay buhayin muli? Yan yung unang i-discuss ko sa inyo, mga kapatid. Ang pangalawang itatalakay ko sa inyo ay ang Allah subhanahu wa ta'ala sa araw ng paghuhukom. Siya ba ay makikita? So itatalakay ko rin yan sa inyo. Inshallah. Ang pangatlong punto na aking i-discuss sa inyo, makakahanap ba ang tao ng katulong mula sa kanyang friends, sa kanyang mga kaibigan, sa kanyang mga relatives, sa kanyang mga magulang, at sa lahat ng kung ano yung kanyang mahahanapan ng mga katulong sa panahon na siya ay tatanungin o usisain sa araw ng paghuhukom. Ang pang-apat na itatalakay ko sa inyo, mga kapatid, pang-apat na punto ang itatalakay ko sa inyo, sino ang makasaksi kapag tayo ay tatanungin na? Ibig sabihin, kapag tatanungin na yung mga gawa natin, no? Kapag tayo ay tatanungin na ng Allah subhanahu wa ta'ala, or sino yung mga magtatanong sa atin sa Day of Judgment, sino yung magsaksi? No? Ano yung mga magsaksi sa atin, laban sa atin in the Day of Judgment? Ang mga puntong ito, mga kapatid, ay isa-isahin natin sa pagtatalakay. Uunahin natin ang pagtatalakay natin tungkol sa araw ng paghuhukom, kung ang Allah subhanahu wa ta'ala ba ay makikita. Inshallah, if okay ba yung microphone, kasi walang monitor sa oras na ito. Okay, mga kapatid, ang Allah subhanahu wa ta'ala ba ay makikita? Actually, dito sa mundong ito, dati na nating sinabi na ang Allah subhanahu wa ta'ala
ay hindi siya makita. Never na never ang Allah subhanahu wa ta'ala makita. Tulad ng sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu birabbil. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sabihin mo, Muhammad, ang Allah ay nag-iisa. Siya ay nag-iisa. Nag-iisa lang. Ahad. Allahus samad. Siya ay walang pangangailangan. Tumayo siya na walang pangangailangan. Lam yalid. Hindi siya ipinanganak. Kahit sa sino man, walang ni isa man na nagpanganak sa Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi siya ipinanganak. Hindi siya manganganak. Yalid, hindi siya manganganak. Ang Allah subhanahu wa ta'ala hindi manganganak. Never siya manganak. Hindi siya babae, hindi siya lalaki, at wala siyang kasarian na katulad sa atin. Katulad sa anumang hayop na mayroon dito sa mundong ito. O anumang bagay o anumang makhluk dito sa mundong ito. Walang katulad ng Allah subhanahu wa ta'ala na manganak. Ang Allah ay hindi manganganak. Lam yalid, walam yulad. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ay hindi siya ipinanganak. Walam yulad. Ang Allah ay hindi pinanganak. So, never at never ang Allah subhanahu wa ta'ala ay pinanganak. Siya ay hindi nagsimula. Wala siyang pinagmulan. Sapagkat ang Allah subhanahu wa ta'ala, siya ang lumikha sa bagay na pinagmulan. Wala rin siyang katapusan. Sapagkat siya ay lumikha sa bagay na katapusan. So ang Allah subhanahu wa ta'ala walang pinagmulan. Siya ang pinagmulan ng lahat ng bagay. At wala rin siyang katapusan. Sapagkat siya ang katapusan ng lahat ng bagay. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ay walang katulad ni isa man lang dito sa mundong ito or sa anumang bagay na mga makhluk or nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala na maari mong ihambing or ihambing sa Allah subhanahu wa ta'ala. Walang-wala talaga. Wala kahit anuman na maari mong isipin o ipasok sa isipan mo. Ang Allah subhanahu wa ta'ala, ang image or anuman dyan na meron dyan sa isipan mo na pwede mong ihambing sa Allah subhanahu wa ta'ala, ang Allah ay malayo sa naabot ng iyong isipan. Ang ating isipan, mga kapatid, itong imagination natin, itong image, itong imagination natin, nag-i-imagine lang ito sa mga bagay na narito ngayon sa ilalim ng makhluk ng Allah subhanahu wa ta'ala. At lampas dyan ay wala. Hindi na makapag-isip ang isipan natin, lampas pa sa mga makhluk ng Allah subhanahu wa ta'ala. So dahil dito, hindi mo maiisip na ang Allah subhanahu hindi mo ma-imagine ang Allah subhanahu wa ta'ala sapagkat ang lahat ng nakakapasok dito sa isipan mo ay puro mga makhluk, puro mga creation, puro mga created na mga bagay ang maabot ng iyong isipan. Therefore, mga kapatid, ang Allah subhanahu wa ta'ala ay hindi siya maabot ng ating isipan. Hindi talaga maabot ng ating isipan. Hindi siya makita, hindi siya marinig, at hindi siya masense ng ating amoy, hindi siya masense ng ating dila, at hindi siya masense sa lalong in short, sa ating five senses. Dito sa mundong ito, ang Allah subhanahu wa ta'ala ay hindi natin maabot ng kahit anumang bagay na pwede nating gamitin para maging instrument ang Allah subhanahu wa ta'ala para lamang maabot natin ang Allah subhanahu wa ta'ala ng ating mga instrument. No, never at never gayon ang Allah subhanahu wa ta'ala na maabot ng ating isipan. Now, walang sino man dito sa mundong ito na manatili, na hindi mamatay, na manatiling mamuhay dito sa mundong ito
kundi ang lahat ay pupunta sa kanyang paruroonan sa Yawmul Qiyamah. The question is, can Allah be seen? Nakikita bang Allah subhanahu wa ta'ala? Sa ating nakasanayan, kapag tayo ay nakasunod sa tamang landas ng Allah subhanahu wa ta'ala, ito lang ang dapat nating hawakan. Ano yun? Ang Quran ng Allah, Al-Quran Al-Karim. Sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, inni tarikum fikum sakalain, kitabullah. Yung kitab, yung libro ng Allah subhanahu wa ta'ala. So kapag hawakan natin ng maigi at dyan tayo hahawak kapag kukuha tayo ng ebidensya sa kitab ng Allah subhanahu wa ta'ala, yung Quran, no? At saka yung sunnah ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na pinaghahawakan ng pamilya ng Propeta Muhammad sa pamagitan ng pamilya ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So ang Quran at ang pamilya ng Rasulullah. So yan lang ang basihan para tayo ay hindi maligaw sa landas ng Allah subhanahu wa ta'ala. Now, ano ba ang sinabi ng Allah Ta'ala sa loob ng Quran? Ito lang mga kapatid ang sabi niya sa sabi niya, la tudrikuhul absar. La tudrikuhul absar. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ay hindi siya maabot ng paningin ng tao. La tudrikuhul absaro. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ay hindi siya maabot ng paningin ng tao. Paningin ng tao. Hindi lang tao, kundi paningin din ng mga hayop. At hindi rin ang hayop, kundi pati na rin yung mga anghel at saka yung mga jinn at ang lahat ng mga may buhay sa mundo. Lahat ng mga makhluk, ng mga may buhay, ay hindi siya maabot ng mata ng kahit sino man. Ng kahit sino man. Kaya ang lahat ng may mata, lahat tayo, mayroon tayong mata sa araw ng paghukom, hindi natin yan maabot. Hindi natin makita ang Allah subhanahu wa ta'ala sa araw ng paghukom sapagkat mayroon tayong mata na maaari nating itingin. Mapuprove lamang natin yan mga kapatid. Na ang Allah subhanahu wa ta'ala ay hindi siya makita at hindi siya maabot ng mata dito man sa mundo or sa kabilang buhay or sa Day of Judgment. No? Sa Day of Judgment. Hindi siya maabot, hindi natin siya makita dahil yun ang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa loob ng Quran. La yudrikuhul absar. Hindi siya maabot or hindi maabot ng paningin ng kahit sino mang makhluk ng Allah subhanahu wa ta'ala. La yudrikuhul absar. La yudrikuhul absar. Hindi na sinabi la yudrikuhul absar fid dunya. No. Ang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala in general, both this dunya and in the day of judgment or in the hereafter. Dito man sa dunya or sa kabilang buhay. That is general na pagkasabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. La tudrikuhul absar. Ang Allah subhanahu wa ta'ala hindi siya maabot ng paningin ng kahit sino man. Ngunit maabot niya. Wa huwa yudrikul absar. La tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absara. Ngunit ang Allah subhanahu wa ta'ala ay maabot niya ang paningin. Maabot niya ang lahat ng mga makhluk. So, yan po ang katibayan mga kapatid. Hindi lang dito sa mundong ito, pati na rin sa kabilang buhay. Ang Allah subhanahu wa ta'ala
ay hindi siya maabot ng kahit sino man o kahit anumang makhluk ng Allah subhanahu wa ta'ala, hindi siya makikita. Sapagkat ang Allah subhanahu wa ta'ala, hindi mo siya maituring na meron siyang katawan. Sapagkat ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, walam yakul lahu kufuwan ahad. Sapagkat walang katulad sa Kanya. Tayo ay may katawan, tayo ay makapunta doon, kapag nandoon tayo, wala tayo rito. At the same time, kapag tayo ay nandoon, at the same time, ngayon wala tayo rito. Kapag ako naman ay nandito, at the same time, no? Wala ako roon. Bakit wala ako roon pag nandito ako? Bakit pag nandoon naman ako, ay wala ako rito ngayon? Sapagkat ang ugali or nature ng isang may katawan ay nangangailangan siya ng space at nangangailangan siya ng lugar, nangangailangan siya ng bigat. At yun ang dahilan na meron doon at wala dito. Yan po mga kapatid ay wala yan sa Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi mo pwedeng ihambing, hindi mo pwedeng ihalin tulad ang Allah subhanahu wa ta'ala sa mga makhluk na mga bagay. Nakatulad natin, nakatulad ng ibang mga makhluk, ang Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya ang Allah subhanahu wa ta'ala, hindi mo masabi na may katawan siya. Hindi mo masabi ang Allah subhanahu wa ta'ala ay kapag nandito, wala siya sa langit. Pag nandun naman siya sa langit, wala siya rito sa loob. Wala siya rito sa baba. Hindi. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ay omnipresent, omnipotent, nasa lahat ng bagay, nasa lahat ng lugar, ang Allah subhanahu wa ta'ala. So, yan ang masabi ko ng Allah ay hindi siya makita sa araw ng paghuhukom. At isa pa, ang ayah na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, lan tarani. Never at never mo ako makikita. Lan, ibig sabihin, kahit kailan, hindi mo ako makita. So yan po ang tungkol sa araw ng paghuhukom ng Allah subhanahu wa ta'ala ay hindi siya makita. Ngayon, dadako na naman tayo sa pangalawa. Ano ang mangyayari sa isang tao matapos siyang buhayin muli? Mga kapatid sa agama Islam, ito ay nakakalungkot sapagkat napakarami ng makhluk ng Allah subhanahu wa ta'ala dito sa dunya, dito sa mundong ito, na mga tao. Mga tao. Na dahil sa abalang-abala, dahil sa pagkabisi, dahil sa naabala sa mga gawain, na kahit anumang mga gawain dito sa mundong ito, ay naging dahilan na nakakalimutan nila ang kanilang tungkulin, ang kanilang responsibility, at saka accountability ng kanilang mga gawa, na sila ang dapat na mananagot sa araw ng paghukom ng kanilang mga ginagawa dito sa mundong ito. Alam natin, nakasama pa natin ang ating relatives dito sa mundo. Alam natin, nakasama pa natin ang ating mga kayamanan dito sa mundo ito. Alam natin, nakasama pa natin ang ating mga friends dito sa mundo ito. Pero pagdating na tayo ay mamamatay na, nandun na tayo sa barzakh, maiiwan natin ang ating mga kayamanan, ang ating mga friends, ang ating mga pamilya dito sa mundong ito. At manatili sa atin ang ating mga gawa dito sa atin. Now, alam ba natin mga kapatid, kapag tayo ay buhayin muli ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Yawmul Qiyamah, lahat ng ating mga gawa dito sa mundong ito, maliit man, napakaliit lang ng bagay na kung isipin mo ay walang
value para sa atin. Napakaliit na bagay na kung isipin mo ito ay parang walang value para sa atin. No? Sa araw ng paghukom, lahat ng mga bad deeds natin, mga kapatid, bad deeds natin, yung mga masasamang gawa natin, yung pinakamalaking gawa na masama, saka yung pinakamaliit na gawa na masama sa atin, ay makikita natin yan. Pati na rin yung mga mabubuti nating gawa, malaki man, pinakamalaking mabuting gawa na meron tayo, at saka yung pinakamaliit na gawa na meron din tayong nakabutihan, ay makikita natin yan sa araw ng paghuhukom. Nasa harapan natin yan. Ngayon, ano yung nagawa mo, hindi mo nakita. Pero yung mga gawa mo sa araw ng paghuhukom, magkaroon yan ng katawan. Allahu Akbar. Dito hindi yan magkaroon ng katawan. Pero in the day of judgment, sa araw ng paghuhukom, ang lahat ng ating mga amal dito sa dunya ay magkakaroon yan ng katawan. Katawan. Iba't ibang uri at iba't ibang imahe, pagmumukha yung gawa mo in the day of judgment. Hindi yan magiging pag-aari ng ibang tao. Kung ano yung gawa na meron ka noon dito sa mundong ito, sa iyo yan. Sa iyo yan. Sa iyo ang gawa na yan in the day of judgment. Ano ba? Ano ba ang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala? Basahin natin, kapatid, sa maluwalhating Quran, Al-Quranul Karim. Basahin natin sa Quranul Karim. Makita mo doon sa Suratul Zilzal. Suratul Zilzal. وَمَنْ يَأْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Sino man ang gumawa ng kasing laki o kasing bigat ng atom. Napakaliit ng atom. Napakaliit talaga ng atom. Halos di mo makita yan ng mata mo. Kasing bigat lang ng atom yung gawa na kabutihan na nagawa mo. وَمَنْ يَأْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Makikita at makikita mo talaga. Makikita at makikita niya talaga. Yan sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. وَمَنْ يَأْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. At sino man ang gumawa ng kahit kasing liit lang ng atom, ay talaga makikita niya ito. Kita niya. So, ibig sabihin, makikita nga yung pinakamaliit lang na kabutihan or pinakamaliit na masama na nagawa mo dito sa mundong ito, how much more yung mga gawa na mga malalaking gawa mo na mga kabutihan at saka mga masama. Ang aya na ito, mga kapatid, ay tumutukoy sa Day of Judgment. Sa araw ng paghukom. Tumutukoy yan sa araw ng paghukom. Makikita mo yan sa Suratul Zilzal, aya 7 hanggat sa 8. No? Hanggat sa 8. فَمَنْ يَأْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَأْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Maliit man o malaki, makita at makita mo talaga
ng iyong mata, no? Ang iyong gawa dito sa mundo ito. Doon na sa Day of Judgment. Subhanallah. At yung nakikita mo sa iyong mata, no, sa magitan ng iyong mata, yung mga gawa mo doon sa Day of Judgment, iba't iba ang imahe ng mga gawa mo doon. Minsan, ang tao, pag nakita niya ang kanyang mga gawa, tatakasan niya yan. Dahil hindi niya kayang tingnan yung gawa niya. Hindi niya kayang tingnan ang imahe ng kanyang nagawa. Imahe, yung image ng kanyang gawa. Tatakasan niya yun. In the Day of Judgment. Ayun. Kaya, dito sa mundong ito, habang may panahon pa tayo, habang may buhay pa tayo dito sa mundong ito, i-repair natin yung gawa natin. Yung mga aksyon natin, yung mga belief natin, yung aksyon natin, yung mga gawain natin, dapat bigyan natin ng pansin o pagtuon. Dapat bigyan natin ng halaga na mag-reflect tayo, magmuni-muni tayo sa ating sarili. Kung ano ba yung nagawa natin dito ngayon sa araw na ito. Halimbawa ngayon, gabi ngayon. Mag-evaluate tayo mga kapatid. Mula nung nagising tayo sa umaga, hanggat nakauwi tayo sa bahay, i-evaluate natin yung mga gawa natin. Saan ako nagpalpak doon sa mga ginagawa ko? Meron ba akong palpak sa pakikipag-usap ko sa aking mga kaibigan? Yung mga katrabaho ko, mga kasama ko sa katrabaho ko, meron ba akong nasaktan sa kanila? Meron ba akong nagawa na mali na para sila ay nasaktan sa aking puso o nasaktan sa aking dila sa oras na ako ay nagsalita na ako ay magsalita sa kanila? I-evaluate doon. Saan ba yun yung weakness ko? Saan ba doon yung weakness ko? Saan ba doon yung strength ko? No? Saan ba doon yung pagkukulang at saka yung mga kamalian ko? Saan ba doon? Ayun. Doon naman sa aking pamilya. Saan ba ako nagkamali? O dito ako nagkamali? O dapat ko i-repair ito? Dapat hindi ko na ito ulitin pa. Tapos idua mo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, bigyan mo ako ng pagkakataon na mabago ko ito. Ya Allah, palakasin mo yung puso ko. Ya Allah, bigyan mo ako ng dagdag pa na kaalaman para maituid ko ito. Ya Allah, i-guide mo ako sa pakikitungo ko sa kapwa ko tao. Kasi kapag hindi mo ako i-guide sa kapwa ko tao, kapag magkamali yung aking pakikitungo sa kapwa ko tao, ay talagang masisira yung pagkatao ko. Parang ganun. I-reflect natin ito. Para at least, yung mga gawa natin, habang nandito pa tayo sa mundong ito, patatawarin tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala at burahin yan ng Allah subhanahu wa ta'ala yung mga gawa, yung mga kamalayan natin. Ayun. So habang nandito pa tayo sa mundong ito, may pag-asa pa tayo. Kasi doon sa kabilang buhay, in the Day of Judgment, wala nang pag-asa na baguhin pa natin yung buhay natin, yung mga amal natin, i-repair pa natin yung amal natin. No. Wala nang time. The Day of Judgment is the day of accounting. Yan. A day of judgment is a day of reward. Maraming pangalan ang araw ng paghuhukom. Yan yung araw ng paghihisab natin. Dito sa mundong ito yung araw ng ating pagtanim, magpagtanim natin ng mga mabubuting gawa. Dito yung pagtatanim natin. At doon naman sa kabilang buhay, in the Day of Judgment, yan yung araw ng pag-usisa. Ibig sabihin, araw ng pag-harvest. Di ba, pag nagtanim tayo, darating ang araw na mag-harvest tayo sa ating tinanim. So yung Day of Judgment, yun yung araw ng pag-harvest natin sa ating mga amal.
Okay. Yan yung pag-harvest natin. Ito yung sinabi na araw ng amal. Ito yung pag-aamal natin. Itong araw na to. Itong dunya, ito yung araw ng pag-aamal. In the day of judgment, araw ng hisab. Hisabun, bigayri amal. Paghihisab, wala ang pag-aamal. Ito amalun fid dunya, bigayri hisab. Hindi ang paghihisab, ang pag-account, ang pag-usisa, no? Ang pagsusulit. Hindi ito yung pagsusulit. Yung araw na ito. Kaya yan mga kapatid, sa araw ng paghukom, ang lahat ng mga amal natin ay magkaroon ng katawan. Mabubuting gawa or mga masasamang gawa. Maliit man na gawain yun or kasing liit ng atom, masama man yun or mabuti na gawa mo, ay talagang magkaroon ng katawan yan sa Day of Judgment, sa araw ng paghukom. At ikaw, sa pamagitan ng iyong mata, makita mo yan, mga kapatid. Now, yan ang pangalawang punto na aking naitalakay sa inyo. Ngayon, mga kapatid, dadako na naman tayo sa pangatlong pagkakataon tungkol sa ating pagtatalakay sa ating amal. Makakahanap ba tayo ng katulong natin mula sa ating mga kaibigan, sa ating mga relatives, sa ating mga sino man dyan na mga kasama natin dito sa mundong ito, mga kakilala natin dito sa mundong ito, dyan sa Day of Judgment. Doon sa Day of Judgment. Mga kapatid, dito sa mundong ito, yung iba, napakaraming friends. Napakaraming friends. Ang daming friends, mga kakilala niya. Minsan nga, hindi na niya makikilala yung iba pa niyang mga friends. Pero yung mga nakakilala sa kanya, ang dami talaga ang mga nakakilala sa kanya. Yung mga artista. Yung mga artista, halos lahat ng mga may isip, yung mga mature, nakakilala sa mga artista. Pero yung mga artista, hindi nila tayo nakilala. Ilan lang sa mga kakilala niya sa atin, mga Pinoy, mga kabayan niya. Sa Day of Judgment, hindi yan makakatulong sa kanya. Tayo, yung mga kakilala natin, kapag tayo ay tatanungin ng Allah subhanahu wa ta'ala or tatanungin ng mga malaika sa Day of Judgment, sa araw ng paghukom, hindi, walang kahit sino man ang maaari nating tawagin para tumulong sa atin. Na sumagot, wala. Kapag tinanong ka ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Day of Judgment, ikaw lang talaga ang makakasagot niya. Ikaw lang ang sasagot yan sa mga ginagawa mo, sa mga gawa mo dito sa mundong ito. Hindi pwedeng sabihin mo pa, so-and-so, or Pedro, or Pulan, pakisagot nga sa ko kasi yung wala. Ikaw ang sasagot. Hindi ka na wala kang mahanap or sino ang tutulong sa iyo kapag ikaw ay tatanungin. Kasi sa Day of Judgment, yan yung fall ng mga katanungan. Lahat ng itatanong sa iyo, doon na sa Day of Judgment. Yung nasa barzakh, ano lang yan? Partial lang yung mga itatanong sa atin. Halimbawa, man rabbuka, sino yung Panginoon mo? Man nabiyo ka, sino yung nabi mo? Man makitabo ka, ano yung kitab mo? Al-Quran, kitabi. Yung Quran ang kitab ko. Makiblato ka, ano yung kibla mo? Al-Kaaba to, ang Kaaba ang kibla ko.
Oh, man imamo ka. Sino yung imamo? Yun. At saka yung iba pa ng mga katanungan sa barzak, sa kubur, itatanong yan sa iyo. Yung mga katanungan na yan. Pero, hindi lahat ng mga nagawa mo dito sa mundong ito ay itanong pa yan sa iyo. No. Yung iilan lang ang itatanong sa iyo. Yung mga basic lang ang itatanong sa iyo. Pero yung remaining na mga katanungan na hindi pa naitanong sa iyo, in the day of judgment, sa araw ng paghukom, diyan, lahat na ng mga gawa dito sa mundong ito, maliit man o malaki, ay itatanong yan sa iyo. Itatanong talaga yan sa atin. Itatanong yan, mga kapatid, sa atin. Sa araw ng paghukom. Basahin natin yung Suratul Abasa sa Quran para at least support sa sinasabi ko sa inyo. Sa Suratul Abasa sa 34 verse ayat 34 hanggang 37. Sa Suratul Abasa. Sabi dito ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yawma yafirrul mu'min Yawma yafirrul mar'u min akhihi. Sa araw na ito, meaning sa day of judgment, yawma yafirrul mar'u min akhihi. Sa araw na ito, ang tao ay tatakas sa kanyang sariling kapatid. Allahu Akbar. Yawma yafirrul mar'u min akhi. Sa kanyang kapatid. Min akhi. Ang tao, in the day of judgment, sa araw ng paghukom, ikaw, matatakasan mo yung kapatid mo. Yung kapatid mo mismo, matatakasan mo yan. Yung kapatid ko, matatakasan ko. Yawma yafirrul mar'u min akhi. Wa ummihi wa abi. At ang kanyang ina. At sa kanyang ina. At sa kanyang ama. Tatakas ang anak sa kanyang kapatid. At tatakas din siya sa kanyang ina. At sa kanyang ama. Tingnan mo. 36. Wasahibatihi wa bani. At sa kanyang asawa. Sa kanyang asawa. Matatakasan niya yung asawa niya. At matatakasan din niya, tatakas siya sa kanyang mga anak. Sa araw ng paghukom, huwag natin kalimutan, sa araw ng paghukom yan. Alam natin mga kapatid, yung mga kapatid natin dito sa mundong ito, napakalapit sa ating puso yan. No? Dito sa mundong ito, yung kapatid natin, yung mga kapatid natin, ito yung napakalapit at malapit talaga sa ating puso yung kapatid natin. Kung mayroon tayong problema, wala tayong pera, o ano yung dapat na natin, sino ba yung madali natin? Ang ating kapatid. No? Ang ating kapatid ang madali nating malapitan. Sila yung mga madali nating malapitan. Dahil sila yung mga malalapit sa ating puso. Pangalawa, wa ummihi wa abihi. Hindi lang yung mga kapatid natin, pati na rin yung mga ummi natin, yung mga magulang natin. Yung nanay natin, yung tatay natin. Tatakasan natin sila in the day of judgment. Subhanallah. Hanggang nakakaano talaga. Nakakatakot. Biro mo dito sa mundong ito.
Hindi dahil sa kanila, yung ummi at saka abi natin, wala tayo sa mundong ito. Ang pinakamalapit sa puso natin ay ang ating ummi at saka ang ating mga abi. Sila yung pinakamalapit sa atin. Nag-iisa lang sila sa mundong ito na ating magulang. At sila yung madali nating lapitan kung ano yung mga problema natin, kung ano yung mga pangangailangan natin. Ang madali natin, ina, ummi, abi, o ganito may problema ako, ganito may pangangailangan ako. Sila yung pangangailangan natin. Ha? At pangatlo, yung asawa natin, yung husband natin, wasahibatihi wa bani, at saka yung mga asawa natin, yung mga husband ninyo, at saka yung mga anak ninyo. Oh. Tatakasan talaga natin in the day of judgment. Sila. Biro mo? Ito sila, yung mga kapatid natin, yung mga parents natin, nanay at saka yung tatay natin, yung mga asawa natin or yung mga husband natin, yung mga anak natin, dito sa mundong ito na sila yung pinakamalapit sa atin, in the day of judgment, tatakas talaga tayo mula sa kanila. Allahu Akbar. Matatakasan talaga. Tatakas talaga tayo sa kanila. May hadith, mga kapatid. May hadith na sa araw ng paghuhukom, iba't iba ang magiging pagmumukha ng bawat isa dahil sa kanilang kasamaan, dahil sa kasamaan ng nagawa nila dito sa mundong ito. Kaya natatakot ka. Lumapit sa kanila. Ikaw ay tatakas mula sa kanila. Ngayon, dahil lang napag-usapan natin, ang tinatalakay natin ay tungkol sa sino yung malalapitan natin kapag tayo ay tanungin na ng Allah subhanahu wa ta'ala tungkol dito sa mga ginagawa natin. Hindi na natin ito maisip pa na, tay, nay, tulungan mo ako. Or kapatid ko, tulungan mo ako. Or asawa ko, tulungan mo ako. Or anak ko, tulungan mo ako. Wala. Hindi na yan. Wala na yan sa day of judgment. Wala nang kahit sino man ang tutulong sa iyo kapag ikaw ay lilitisin ng Allah subhanahu wa ta'ala in the day of judgment, sa araw ng paghuhukom. Yan, mga kapatid. Wala na. Sa araw ng paghuhukom, wala na tayo maisip pa kung ano yung mga nagawa natin sa mundong ito. Tayo pa rin. Wala nang iba pa ang sasagot kung sino ang dapat na magtanong, kung sino ang dapat na magsagot sa mga katanungan na yan. So yan po, mga kapatid, ang tungkol sa mga katanungan kung meron bang tayong malalapitan kapag tayo ay tatanungin. Hindi natin malapitan yung mga kapatid natin. Hindi natin malalapitan yung mga parents natin, yung magulang natin. Yung nanay natin at saka yung tatay natin, hindi na natin malapitan. Yung mga anak natin, hindi na natin malalapitan yan. Walang kahit sino na makakalapit sa atin. Bakit yun, mga kapatid? Sapagkat abalang-abala tayo sa ating mga sariling gawa. Minsan ang ating mga kaibigan maghingi pa tayo sa kanila pero hindi nila maibigay sa atin sapagkat kailangan din nila ng mga mabubuting gawa. Kaya nga sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa 37 sa suratul Abasa, likulli emrin minhum yawma idin sya'nun
yugni likulli imrin minhum yawma idin sya'nun yugni. Sa araw na ito, ang bawat tao ay mababahala lamang sa kanyang sarili at hindi makakapagbigay ng pansin sa iba. Yan. Kung ano man yung doon ka lang nakatutok sa sarili mo. Doon ka lang makatutok sa mga nagawa mo dito sa mundong ito. Masama man or mabuti yung nagawa mo dito sa mundong ito, doon ka lang nakatutok. Hindi ka na kasama mo, wala na. Wala na. Doon ka lang nakatutok. Kasi yun ang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, likulli imri'in minhum yawma idin sya'nun yugni. Yun. Sa araw na ito, ang bawat tao ay mababahala lamang sa kanyang sarili at hindi makakapagbigay ng pansin sa iba. So yun po mga kapatid. Panghuling punto na maitatalakay ko sa inyo. Ito ay panghuli. Sino ang magsasaksi laban sa isang tao tungkol sa kanyang mga gawa? Mga kapatid, dahil minsan tayo dito sa mundong ito, kapag tayo ay lilitisin, kapag tayo ay ilalapit na sa husgado, ilalapit na tayo sa court, Supreme Court, or saan mang korte sa mundo, or saan mang korte sa mga bansa, kung tayo ay ilalapit. Minsan, hindi tayo makapagsalita ng totoo. Kung ano yung ipagtanggol natin, gamit natin, itanggol natin sa ating sarili, ay gagawin natin yun. Kung maaari, gawin natin yun. Para lang maipagtanggol natin yung ating sarili natin. Yun. Kahit na mali, kahit na kasinungalingan yun, maaari tayong magsinungaling para lang maipagtanggol natin ang ating sarili. Ito, kapatid, ang kaugalian na ito, ang ugaling ito na palagi nating napapansin, na-observe, kahit na mayroong mga korte, kahit na mayroong mga abogado, mga prosecutor, diyan sa court, na ipagtanggol mo ang client mo sa korte, no? Mari ginawa mo or gagawin mo kung ano yung magagawa mo, hindi iyan mangyayari sa araw ng paghukom, mga kapatid. Hindi talaga yan mangyayari. Never mangyari yan sa araw ng paghukom. Ang kaugalian na ito dito sa mundong ito, never at never talaga mangyari sa araw ng paghukom. Alam mo kung bakit? Ang Allah subhanahu wa ta'ala, in the day of judgment, kapag tayo ay tanungin ng Allah subhanahu wa ta'ala, minsan magsinungaling tayo. Sa harapan, kapag tayo ay tatanungin, nagawa mo ba yan? Siyempre, ang bibig mo, ang magsalita, hindi ko yan nagawa. Ya Allah, hindi ko yan nagawa. Sasabihin talaga yan. Minsan sasabihin ng tao yan. Na ang pagsinungaling niya laban sa Allah subhanahu wa ta'ala, hindi ko yan nagawa, ya Allah. Pero, sa totoo lang, meron tayong dalil sa araw ng paghuhukom na kapag ang tao ay tanungin ng Allah subhanahu wa ta'ala tungkol sa kanyang mga gawa dito sa mundong ito, siya ay hindi pasalitain ng Allah. Yung bibig niya, i-close yan ng Allah subhanahu wa ta'ala. In the day of judgment, itikip yan, takpan ng Allah subhanahu wa ta'ala yung bibig ng tao. Kapag siya ay usisain na ng Allah subhanahu wa ta'ala, tatakpan yan ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang bibig at pasalitain yung mga organs o parts ng organs niya
laban sa kanyang sarili. Subhanallah. Ayun. Ano ba ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala? Tingnan mo mga kapatid, mayroon tayong dalil. Ano yung sinabi ng dalil? Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala in the day of judgment, sa araw ng paghuhukom. Al-yawma nakhtimu ala afwaihim. Sa araw na ito, sa araw ng day of judgment, sa araw ng paghuhukom, al-yawma nakhtimu ala afwaihim wa nukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Sa araw ng paghuhukom, sa araw ng paghuhukom, sa araw na ito, al-yawm, aming ilalapat ang kanilang bibig. Ang bibig doon natin mga kapatid. Aming ilalapat ang kanilang mga bibig at ang kanilang mga kamay ay mangungusap sa amin. Ang katindang mga kamay natin mga kapatid, ito ay magsasalita sa Allah subhanahu wa ta'ala laban sa atin. At ang kanilang mga kamay ay mangungusap sa amin. Mangungusap sa amin. At ang kanilang mga paa ay magbibigay saksi. Ang kanilang mga kamay ay mangungusap sa amin at ang ating mga paa ay magsasalita. No? Ay magsasalita. At ang kanilang mga paa ay magbibigay saksi. Magsasaksi yung ating mga paa sa araw ng paghukom laban sa ating sarili. Magsaksi yan sa Allah subhanahu wa ta'ala. Magsasalita yan sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang ating mga bibig, tatakpan ng Allah subhanahu wa ta'ala ang ating bibig, ang ating mga kamay ay magsasalita yan sa Allah subhanahu wa ta'ala laban sa atin, at ang ating mga paa ay magsasaksiyan sa laban sa atin. Ito nga ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, al-yawma nakhtimu ala afwaihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. At ang kanilang mga paa ay magbibigay saksi sa kanilang ginawa, sa ginawa natin dito sa mundong ito mga kapatid. Walau nasha'u latamasna ala a'yunihim fastabaqu sirata fa anna yubsirun. At kung amin lamang ninais, tunay nga na magagawa namin na bulagin ang kanilang mga mata upang sila ay magsumikap na tumahak sa landas, subalit paano sila kung gayon ay makakakita? Sa aya na ito, sapat na po mga kapatid, dito sa maluwalhating Quran ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang katibayan na alam natin na kapag ang Quran na mismo ang magsasalita tungkol sa Day of Judgment, 100% walang pag-alinlangan ay talagang mangyayari. Mangyayari at mangyayari na hindi at walang pag-alinlangan sa araw ng paghukom. Na ang lahat ng ating kamay, ang lahat ng ating paa, at ang iba pang mga organs, inna afida, wa fuada, ating sam'a, wal absar, ating mga mata, ang ating tenga, ang ating puso, kullu ulaika anhu mas'ula. At ang lahat ng mga parte ng ating katawan ay tatanungin yan ng Allah subhanahu wa ta'ala laban sa atin.
Subhanallah. Yung organ natin, kapatid, yung private organs natin, saan ba natin ginamit yung private organs natin? Ginamit ba natin ito sa hindi natin asawa? Napakarami ngayon mga kapatid, sa panahon ngayon sa society, ginamit nila ang hindi nila asawa. Yung hindi nila yung mga babae, ginamit nila yung hindi nila husband. Yung mga may asawa na ginamit rin ng mayroon ding asawa. Tingnan mo yung nag-trending ngayon, dito lang sa lugar na ito. Naabutan ng kanyang husband sa lodging house ang kanyang asawa na mayroong lalaki. May ibang lalaki. At pagkatapos tumakas yung lalaking yun, hinabol niya at hindi niya naabutan. Yun ay katatapos lang nila nung gabi na yun. Hindi ko na lang sabihin kung saan, hindi ko na lang sabihin kung sino or saan na lodging, basta ang aking lang para maipaliwanag ko sa inyo na kapag yung sperm ng lalaki ay inilipat niya doon sa babae na hindi niya asawa, ay sapat na ang narakadyahanam para sa yan ay hadith. Itong private organs natin, mga kapatid, magsasaksi ito sa Allah subhanahu wa ta'ala laban sa atin. Magsasaksi talaga ito. Kung sino ka man na gumamit ng ibang babae o sino ka man na gumamit ng ibang lalaki. Yung private part mo, kapatid, ay magsasaksi yan laban sa iyo in the day of judgment, sa araw ng paghukom. Innal afida wal fuada was sam'a wal absar kullu ulaika kana anhu mas'ula. Lahat ng parte ng ating katawan ay tatanungin ng Allah subhanahu wa ta'ala the day of judgment. So, yan po mga kapatid, nakakonsume tayo ng 1 oras. Inshallah, itong mga punto na nabanggit ko sa inyo, na itatalakay ko sa inyo, ay ang Allah subhanahu wa ta'ala hindi makita sa day of judgment. At saka, ano ba ang mangyayari pag tayo ay buhayin muli ng Allah subhanahu wa ta'ala in the day of judgment? At pagkatapos ang ating mga ano ba yung mga bagay na magsaksi laban sa atin? So ito, kung tayo man ay nakakapanood sa oras na ito, sana magkaroon ito ng pakikinabang o kapaki-pakinabang para sa atin dito sa dunya habang may panahon pa tayo, habang may pag-asa pa tayo, habang mayroon pa tayong pagkakataon na pwede nating i-repair, baguhin ang ating mga amal dito sa dunya nito, dito sa mundong ito. Kung mayroon man tayong pagkukulang, isipin natin yun, i-evaluate natin yun. I-evaluate natin yun. Ano ba yung mga weakness natin? Ano ba yung mga pagkukulang natin? At ano naman yung mga strength natin? Ano yung mga kalakasan natin? Strength ba tayo dito? Or weakness ba tayo dito? Yun. At saka ano yung mga opportunity na meron tayo? Itong lahat, mga kapatid, ay i-evaluate natin. Mag-evaluate tayo gabi-gabi sa ating mga amal. Kung ano man yung ginawa natin dito sa mundong ito, na mga ginawa natin sa mundong ito, sa araw na ito, ay dapat na i-improve natin kinabukasan.
Tapos pag kinabukasan ng gabi, i-evaluate na naman natin para ma-improve na naman natin ang ating mga amal, yung mga gawa natin nung araw na ito para sa bukas na naman. Nang ibig sabihin na para bang mayroon siyang stages, may hagdanan, na kung ito ay nandito, tapos iangat mo yan kinabukasan, iangat mo yan sa kinabukasan na naman, parang ganun na umaangat tayo. Hindi pwedeng naka-stable lang tayo na kumbaga ang pag-iisip natin ay pag magdasal tayo ay nandyan lang tayo sa pagdadasal natin. No, dapat ini-improve natin yung ating pagkatao. Ini-improve natin yung ating mga ginagawa. Yung ating belief, dapat i-improve natin yun. Yung ating mga gawain sa mga batas ng Allah subhanahu wa ta'ala, dapat i-improve natin yun. Yung mga akhlak natin, yung mga pag-uugali natin, dapat i-improve natin yun. Ganun po yung mga ano natin. No? Inshallah. Now, inshallah bukas, gusto kong ipagpatuloy yung ang pagtatalakay ko sa inyo tungkol sa Ma'ad. Kasi hindi pwedeng continuous yung ano ko. Kasi nakakonsume na tayo ng 1 oras. 1 oras at 7 minutos yung na-consume natin. So bukas inshallah, no, if meron tayong time, inshallah bukas, pagsikapan natin, ipagpatuloy natin ang pagtalakay natin tungkol sa ano ba yung mga antas? Ano yung mga antas ng kabilang buhay? Yan, inshallah bukas. Tatalakayin natin yan, yung mga antas ng kabilang buhay. Pag talakayin natin ang sirat, yung tulay, no? Kapag tayo ay tapos na sa mga katanungan sa atin sa Day of Judgment, ano ang kasunod? Ang kasunod nun ay dadaan tayo sa Sirat al-Mustaqim. Yung tulay, parang ganito. Alam mo ba, ano kanipis yung tulay na madadaanan natin sa Day of Judgment? Ha? Yung sa baba nito, yung apoy. Sa baba. Apoy yan dito. So lahat ng tao, pagkatapos mahusgahan, ano yun? Matapos yung ma-judge ng Allah subhanahu wa ta'ala, no? Tapos na yung pagliglitis sa kanya, dadaan yan siya. Dadaan sa Sirat al-Mustaqim. Napakanipis yan. Manipis pa dito. Manipis pa yan dito, yung dadaanan natin. Manipis pa yan sa buhok. Nasa hadith, mas manipis pa yan. O tsaka, mas matulis pa yung yung bulo, yung Sirat al-Mustaqim. So pag-uusapan natin yan, itatalakay natin yung Sirat al-Mustaqim. Yan. Kasi ang lahat ng tao ay dadaan dyan sa Sirat al-Mustaqim. Kung sino yung mahuhulog doon sa ano na yan, doon siya mahuhulog sa Jahannam. Yung apoy na yan. Kung sino man ang mahulog sa apoy na yan, wala nang pag-asa pa na makatakas siya dyan. Wala nang pag-asa pa na makaalis siya dyan sa apoy na naglalagablab. Walang katapusan yan kasi. Walang katapusan yung apoy na yan. Doon sa ibaba ng tulay na ito. So kapag maano na siya, makatakas siya, makadaan siya sa Sirat al-Mustaqim, doon sa surga, no? Sa surga yung patutunguhan niya, yung paradise. Surga yung patutunguhan ng tao. So lahat tayo, walang exempted, lahat ng tao ay dadaan talaga sa Sirat al-Mustaqim. So pag-uusapan natin yan mga kapatid, no? Inshallah, sa susunod, pag-uusapan natin yan. At pag-uusapan din natin yung Kauthar. Ano bang ibig sabihin ng Kauthar? No? Kauthar. So, tatalakay din natin yan sa susunod.
So mga kapatid, maraming salamat sa inyong pagsusubaybay at sa panunood sa oras nito at yung mga participation ninyo, yung support ninyo. Maraming salamat at lalong magpapasalamat ako sa Allah subhanahu wa ta'ala dahil kung hindi dahil sa Kanya, wala tayo ngayon dito. At kung hindi dahil sa Kanyang guidance, wala tayong interest na manood sa mga ganito, makikinig sa mga ganito, sapagkat hindi para sa atin yung kaalaman, yung guidance patungo sa surga. No? Sana hindi tayo kabilang sa mga tao. Ito. So, ipagdua ko sa Allah subhanahu wa ta'ala ang kapatawaran nating lahat ng ating mga kamalian dito sa dunya, no? At ilayo tayo sa neraka at iligtas tayo sa apoy na naglalagab-lagab. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana ighfir li wa li walidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma kun li walikal hujjat ibnil Hasan. Salawatuka alaihi wa ala abaihi fi hadhihi as-sa'a wa fi kulli sa'a waliya wa hafidha wa qa'ida wa nasira wa dalila wa aina hatta tuskinahu ardaka taw'a wa tumatti'ahu fiha tawila برحمتك يا أرحم الراحمين حق محمد وآله الطاهرين صلوات اللهم صل على محمد وآله الطاهرين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل